Ang mga facts raw na inakala mong totoo pero peke pala, sabi ng science. Sa panahon ngayon, sobra ang fake news, hindi lang sa politics o showbiz, pati science at facts. Nadadamay na rin. Halimbawa, akala ng marami mansanas ang kinain ni na Adam at Eve, pero alam mo bang hindi pala talaga? O yung paniniwala na nakamamatay daw ang coin kapag nahulog mula sa mataas na building? Ano ba talaga ang totoo at alin ang gawa-gawa lang? Kaya panoorin mo ito para hindi ka basta-basta naloloko ng mga akala mo'y totoong totoo. Number 1. Galit ang toro sa color red. Erythrophobia ang tawag sa pagkatakot sa kulay pula. Pero hindi totoo na may erythrophobia ang mga toro. Bakit kamo? Colorblind ang toro. Hindi kulay ang kinagagalit niya, kundi galaw. Ang mabilis na pagwagayway ng tela ang nakikita niyang banta. Kahit mapabluman yan, yellow, green, o kahit anong kulay pa yun. Number 2. Nakaka-dehydrate ang kape. Sa mga mahilig magkape, pwede nang huminga ng maluwag. Hindi totoo na agad kang madidehydrate. Totoo, pinapaihi ka ng caffeine ng kaunti. Pero mas marami pa rin ang tubig na pumapasok sa katawan mo galing sa kape. Kaya kahit may caffeine, nakakadagdag pa rin ito sa tubig ng katawan at hindi ka basta-basta madidehydrate. Number 3. Mansanas ang kinain ni na Adam at Eve. Hindi, mali ito. Sa Genesis, malinaw na sinabi lang na ipinagbabawal na bunga. Mula sa Tree of Knowledge ang kinain nila. Walang apple sa kwento. Pumasok lang ang ideya ng mansanas dahil sa mga kwento-kwento sa Europe, kung saan madalas gamitin ang mansanas bilang simbolo ng tukso. Pero ano kayang klaseng pinagbabawal na bunga iyon, no? Number 4. Ang SOS ay ibig sabihin, Save Our Ship. Mali. Walang kahulugan ng SOS. Pinili ito bilang distress signal dahil sobrang dali nitong ipadala sa Morse code. 3 tuldok, 3 guhit, 3 tuldok. Kahit pagod, nasusugatan, o nagpapanik ang nagpapadala, halos imposible itong magkamali. Dahil dito, naging opisyal itong ginamit bilang international distress signal sa dagat at radyo. Number 5. Magkakakulugo ka kapag hinawakan ang palaka. Fake news! It's a prank! Ang kulugo ay galing lang sa ibang tao dahil virus ito na sa tao lang nabubuhay. Ang mga bukol sa balat ng palaka ay normal na glands nila. Hindi sakit, hindi rin nakakahawa. Scary, oo, pero chill. Wala silang kasalanan. Ayan huwag mambibintang ng mga inosenteng palaka. Number 6. Humahaba pa rin ang buhok at kuko pagkatapos mamatay. Hindi nangyayari iyon. Ang totoong nangyayari, natutuyo at lumiliit ang balat. Kaya mas lumilitaw ang buhok at kuko. Mukhang humaba, pero ilusyon lang dahil sa pagbabago ng balat. Kung totoo nga na humahaba pa rin ang kuko ng isang tao matapos mamatay, tumakbo ka na at ipa-viral mo na yan. Number 7. Lumulunok ka ng 8 gagamba kada taon habang natutulog, na para bang kasama sa diet mo ang gagamba. Pero hindi ito totoo. Walang dahilan ng gagamba para gumapang sa kama mo. Wala silang hinahabol na pagkain doon. Iwas pa nga sila sa vibration at hininga ng tao. Lalo na kung mabaho. Sa totoong buhay, malamang 0 ang nalulunok mong gagamba buong taon. Unless talagang kumakain ka ng gagamba. Yikes! Number 8. Mga alipin ang nagtayo ng mga pyramid. Hindi rin totoo. Ayon sa mga Egyptologists, ang nagtayo ng pyramid ay mga expert at respetadong manggagawa. May regular silang sahod, pagkain at pahinga. Inilibing pa sila malapit sa pyramid. Isang karangalang hindi ibinibigay sa alipin. Buti pa ang mga manggagawang ito na itayo ang pyramid. Yung iba, hindi nagawa ang flood control. Number 9. Gusto ni Benjamin Franklin na pabo ang simbolo ng Amerika. Mali. Habang dinedisenyo ang national seal, ang sinuggest ni Franklin ay si Moses, hindi pabo. Ang kwento tungkol sa turkey ay galing lang sa isang private letter at hindi kailanman naging opisyal na panukala. Number 10. Pare-pareho ang bilis ng pagtubo ng kuko. Hindi. Mas mabagal tumubo ang kuko sa paa kumpara sa kuko sa kamay. At kahit sa kamay, hindi rin pantay ang bilis ng pagtubo.
mas mabilis humaba ang kuko sa dominant hand kung saan ka madalas gumagamit dahil mas active ang daloy ng dugo rito. Kaya kahit hindi mo namamalayan, araw-araw, mas nauuna talagang humaba ang mga kuko roon. Number 11. Itim ang suot ng mga ninja. Hindi ganun sa totoong buhay. Ang itim na costume ay galing sa teatro at pelikula. Ang tunay na ninja ay nagsusuot ng normal na damit. Parang magsasaka, tindero o ordinaryong tao para hindi sila mahalata. Number 12. Ang Mount Everest ang pinakamataas na bundok sa mundo. Ang totoo, depende sa sukatan. Pinakamataas ang Mount Everest kapag ang basihan ay mula sa sea level. Ibig sabihin, mula sa karaniwang taas ng dagat pataas. Pero kung susukatin ang bundok mula sa pinakailalim nito sa ilalim ng dagat hanggang sa tuktok, mas matangkad ang Mauna Kea sa Hawaii. Kalahati nito ay nakabaon sa ilalim ng dagat at kapag isinama iyon sa sukat, mas lampas pa ang kabuuang taas nito kaysa Everest. Number 13. Nakaka-hyper ang asukal sa mga bata. Wrong. Sa mga maraming pag-aaral, kahit walang asukal sa pagkain, may mga batang maingay, magulo at sobrang likot pa rin. Mas madalas na dahil ito sa excitement, lalo na sa party o handaan, kaya hindi mismong asukal. Number 14. Pinapainit ng alak ang katawan. Oops, not true. Kapag umiinom ng alak, bumubuka ang mga ugat malapit sa balat kaya parang umiinit ang pakiramdam. Pero sa loob ng katawan, mas mabilis nawawala ang init. Ang totoo niyan, pwede pa nitong pababain ang tunay na body temperature. Number 15. May sungay ang helmet ng mga Viking. Mali. Walang ebidensya na nagsuot ang mga Viking ng helmet na may sungay sa labanan. Ang ideyang ito ay lumitaw lang noong 1800s nang mag-design ng costume para sa opera ni Wagner. Kaya pang stage lang, hindi pang digma. Sa totoong buhay, ang mga Viking ay nagsusuot ng simpleng helmet na gawa sa bakal. Kadalasan walang dekorasyon. Minsan may proteksyon sa ilong o nasal guard. Praktikal ang disenyo nila para sa proteksyon, hindi para sa palabas. Number 16. Hiwalay ang left brain at right brain. Hindi totoo. Hindi ganoon kasimple ang utak ng tao. Walang solid line na naghahati ng kakayahan ng kaliwa at kanang parte ng utak. Ang tinatawag na logical na kaliwa ay kaya ring matuto ng creative skills at ang creative na kanan ay kaya ring magproseso ng math at analysis. Sa totoong buhay, magkasabay at magkaugnay silang gumagana araw-araw. Noong 2013, muling sinuri ng mga neuroscientist ang mga naunang brain studies kasama ang mas bagong ebidensya. Lumabas sa pagsusuri na hindi mas dominant ang kaliwa o kanang bahagi ng utak. Magkaiba man ang paraan ng pagproseso nila, pantay ang lakas at importansya ng dalawang side. Maliban na lang kung may damage ang isa. Kaya huwag mo nang sabihin na left brain ka o right brained. Ang utak mo ay teamwork, hindi hati-hati. Number 17. Deadly ang bariyang mahuhulog mula sa mataas na building. Hindi. Kahit mahulog pa rin ito mula sa mataas na building, may hangganan ang bilis ng bagsak ng barya, mga 30 hanggang 50 miles per hour. Hindi sapat para pumatay, pero siguradong masakit kapag tumama. Kaya isa itong urban legend. Number 18. Tatlo ang wise men sa Bible. Hindi ito sure. Wala kahit isang talata sa Biblia na nagsasabing tatlo sila. Ang alam lang, may wise men na nagdala ng tatlong regalo, gold, frankincense, at myrrh. Kaya naging estimate na tatlo ang bilang nila. Malay natin, may isang kuripot. Marami pang urban legends at maling impormasyon ang patuloy na kumakalat hanggang ngayon. Kaya tandaan, mag-fact check muna, lalo na bago ka mag-share. Dahil sa panahon ng fake news, ang kaalaman ang pinaka-solid na depensa. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell